Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Good evening once again and welcome to our midweek Bible study. Alam nyo, sobrang bait sa atin ng ating Panginoon. Kapagkat hindi niya kinaliligtaan na tayo ay tawagin, mga kapatid. Siya ang tumatawag sa atin. That's why we're here, we're gathered. Ano, ha? Kaya nga sa Hebrews 10:25 it says, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. But instead, let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming near. Yun po yun. Kaya maski streaming o live man yan, let us not give up. Kasi napakahalaga sapagkat dito tayo kumukuha, humuhugot ng kalakasan to go on with our journey with the Lord. Ano, ha? For us to continue to live in accordance to His will. Yung kanyang mga salita. Yan ang ating gabay at patnubay. But before anything else, tayo muna po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong trono. Purihin ka sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Ama, sa gabing ito, muli, tinataas ko po ang bawat isa, kaming lahat na naririto, Panginoon. Gabay at patnubay niyo ang kailangan namin. Lalo't higit sa lahat, ang gabay ng iyong banal na Espiritu
ang dakilang tagapagturo. Tama, muli, madalangin po kami ang paglilinis. Lord, purify our hearts, Lord, that we may worship you. Cleanse our hands that we may praise your name, Father God. And we lift up to you ang mga gagamitin mo sa gabing ito from the praise and worship team at higit sa lahat sa magbibigay ng word. Lord, we ask for your double portion of your anointing. May your name be glorified tonight, Father God. Again, we bring you back the highest praise, the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, mga kapatid, may mga ilang announcement po tayo. Ayan. Tayo po ay ihikayat, or we are encouraged. Everyone are invited to take part of this building of our new worship center sa Bulacan po, mga kapatid. Ano ha? So maging bahagi tayo nito sapagkat sabi nga, how good and pleasant it is for brethren dwell together in harmony. Part ng harmony yung nagkakatulong-tulong, nagkakaisa. At pag naayos yan, maraming maliligayahan at maluluwalhati ang pangalan ng ating dakilang. So, any amount will do. Basta part tayo, mag-share tayo sa pagtatayo ng ating worship center sa Bulacan. Amen? At huwag po natin kakalimutan, mga kapatid, na bisitahin naman yung ating Comfy Media, kung saan doon natin mapapakinggan ang mga awitin since the start of Comfy. Kung kayo man napunta sa Comfy at the middle, yes, mapapakinggan nyo yung mga una at napakagaganda po ng mga awitin. Since the start ng awitin ng ating leader na kay Lord na, si Sister Ligaya. Ang gaganda ng mga awitin. And up to the present time. That's why bisitahin natin ang ating YouTube channel, which is Comfy Media. Yan. At madami na pong uploaded videos like past anniversaries, GMJ, Bible study, fellowship, etc. Napakarami na. At ito po, mga kapatid, starting sa July po, magtatanggal na po si Facebook ng mga live streaming natin na older than 30 days. Okay. Kaya, nililipat na po natin paunti-unti yung dating uploaded na FB. Kasi pagka after 30 days, wala na yon, meron tayong gustong makita, gusto natin balikan, wala na, no ha? So, tulungan nyo kami, mga kapatid, ha? At ipag-pray nyo po kami. And of course, hindi natin makakalimutan yung nagse-celebrate ng special day nila. April 23, 2025. Happy birthday, Sister Nani Dikitaran. Uy, ang kababayan ko, ano ha? Happy birthday, kapatid. And Sister Annalisa Stanislao, Brother RG Timba, Sister Joby Calderon. And of course, happy anniversary, Brother Raimundo and Sister Nida Bariuan. Happy birthday and enjoy your day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Happy anniversary and enjoy your day or enjoy your night. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid, tawagin nyo na po mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong tumayaw, tumalon na nagpupuri sa ating dakilang Diyos. So let's call on our praise and worship team. Hello po mga kapatid, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, anumang oras po kayo nanonood ngayon at ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Amen.
Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kaming magpuri, magpasalamat at magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Halina po tayo na pong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos sapagkat ang ating Diyos ay napakabuti. Kaya tayo ngayon ay aawit sa Kanya, sasamba at mag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Pag-isip sa umaga, hanapin natin palagi ang salita ng Diyos. Hallelujah. Pag-isip sa umaga, hanap ka, tulad ng salita mo'y nagbibigay buhay. May sarap na mapalaman, may nagmamahal
sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Kahit may mga pangamba, may pagkatakot, ngunit nandyan palagi ang ating Panginoon at handang tumulong sa atin. Hallelujah. 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 Glory, glory to you, Lord Jesus. May pangamba, pero di aayaw, may bagabag, pero di susuko, pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Thank you, Jesus. May pangamba, pero di aayaw, may bagabag, pero di susuko, pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, May pangamba, pero di aayaw, may bagabag, pero di susuko, pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabuti ay hayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, dahil sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Karapat-dapat ka sa iyong kaluwalhatian, buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga lilikha mo, aming sasabitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat sa iyong kaluwalhatian, buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa iyo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa iyo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay,
Glory, 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 hallelujah. Thank you, worship team. At talagang napakasarap talagang umawit at magpuri sa ating ilang Diyos. So, dala natin ang ating mga Bible, notebook, ballpen, markers, lahat ng gagamitin natin sa ating pag-aaral sa gabing ito. And to continue with our series, which is all about the book of the Romans, hallelujah, let us all welcome my co-minister, Patriarch, Minister Jeff Borja, para sa pagpapatuloy sa conclusion po ng chapter 9. Let's welcome our brother. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good evening po, mga kapatid. Pwedeng good morning, magandang tanghali, magandang hapon at gabi sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy na ikinig at sumusubaybay ating midweek Bible study. So ito na naman po tayo sa ating Bible study tuwing Wednesday. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon na nabigyan po ako muli ng isang pagkakataon para maging bahagi sa ating pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. At ngayon pong gabi, tayo po ay magpapatuloy sa ating tinatalakay dito po sa Book of Romans. So tayo ngayon ay nasa chapter 9 na. So kung ating pong re-reviewin yung ating mga tinalakay nung mga nakaraang linggo, so doon sa unang bahagi nitong chapter 9, binigay po ni Minister Elmer, kanyang title ay Israel's Rejection of Christ and God's Sovereignty. Kung tayo po ay nakasubaybay sa pakinig ng kanyang inuro kung mga nakaraang Wednesday. At si Minister Sandy rin po naman, kanyang ibinigay sa atin, binahagi sa atin dito sa Romans 9 ay tungkol sa Israel's rejection and God's justice. Ngayon naman po para sa ating pag-aaral dito sa Romans 9:30 to 33 na ang ibig sabihin po naman ito ay yung present condition of Israel. So hinihikayat ko po kayo mga kapatid na buksan po natin ang ating mga Biblia, ang ating Bible dito sa Book of Romans chapter 9, simula po sa verse 30 hanggang verse 33. Basahin po natin mga kapatid. Verse 30. So we say that the Gentiles who were not trying to put themselves right with God were put right with Him through faith, while God's people who were seeking a law that would put them right with God did not find it. And why not? Because they did not depend on faith, but on what they did. And so they stumbled over the stumbling stone. Verse 33, that the scripture speaks of. Look, I place in Zion a stone that will make people stumble, a rock that will make them fall. But whoever believes in Him will not be disappointed. This is the message of the Lord. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Manaming Diyos na dakila, Diyos na banal at kapangyarihan, muli sa iyo po ang pinakamataas tangal, papuri, pasasalamat. Gabing ito na ay bigyan ng pagkakataon, hayag, magbahagi ng ita. Langin po namin, iyo po ang magbigay ng sapat na katungan, nawa, aming lahat, lalong-lalo na po sa akin na gagamitin. Lagyan niyo po ng salita ang aking sabi. At po ng pumutawi ay galing lamang sa inyo. Ito ay magiging pagpapala sa lahat ng mga. Penetrate po, Lord, ang iyong salita, aming mga. Usap po kayo, magturo po kayo, double portion of your Lord, pagkaloob niyo. Salamat po,
po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Alam nyo, itong ating pag-aaral ngayon at itong ating mga talatang binasa ay akmang-akma doon sa katatapos lamang ng ating naging celebration. Ito ngang Mana Santa o itong tinatawag nating Holy Week o mahal na araw. Kamusta po ba ang inyong bakasyon, mga kapatid? Tayo ba ay ngiling? Tayo ba ay, saan ba tayo nag-celebrate, mga kapatid? Pauwi ba tayo sa ating mga kanyang pamilya? Iba naman ay yan syempre, mainit ang panahon, masarap magbabad sa dagat o sa swimming pool. Pero alam ko na tayong mga Kristiyano, kahit saan man tayo naroroon, lagi nating naaalala, lagi po nating ginugunita ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ko nga po, itong ating binasa at itong ating tatalakayin ngayon ay akmang-akma sa ganap o ating selebrasyon na nagdaan. So sa gabing ito, ang title po kasi ng ating pag-aaral ay True Faith, Not Works. So true faith, not works. So bakit ko ba ito pinamagatan na true faith, not works? Gusto ko munang balikan sa Tagalog itong ating word na binasa sa Romans 9:30 to 33. Pakinggan po nating mabuti, mga kapatid, ha? Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran. Tulad ng nasusulat, tingnan ninyo, naglagay akusasyon ng batong katitisuran, isang malaking bato na kanilang kadadapaan. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay di mabibigo. Tayong lahat, hindi man natin o hindi, tayo ay merong mga nakagisnang mga tradisyon o kalian, lalong-lalo na kapag mahal na araw. Sino kaya sa atin na up to now, di ba, yung iba from Makati, naglalakad papunta ng Antipolo. Minsan nga, kanilang paglalakad sa katanghaliang tapat. Tapos yung iba naman, walang nakaapak. Bakit ba nila ginagawa yun? Imagine, from Makati, hindi lang naman sa Makati, tapos pupunta ng Antipolo. Iba naman, paakyat sa mga bundok. Iba-iba yung ating mga nakagisnan o nakaugali para bang iyon ang naging paniniwala natin, kapag ito ay ginawa po natin, tayo ay kalulugdan ng ating Panginoon. Diba, minsan nga, iba naman, usugatan yung kanilang katawan. Iba nga, lalagyan ng pagkatapos hiwaan ng blade, lalagyan ng kalamansi, tapos hahampasin habang naglalakad. Tapos, iba naman, hanggang nagpapapako. Maaring iyon ang kanilang pananaw, yun ang kanilang paniniwala na kapag ginawa nila yon, sila ay kalulugdan ng ating. Kaya lang minsan ang nakakalungkot na po, after nilang gawin yon, pagdating ng hapon, sila rin yung nakabilog at merong bote sa gitna. So para bang pag tiningnan mo, pagkatapos nilang saktan, pahirapan yung kanilang sarili, babalik din naman sila sa ganong kalagayan ng kanilang buhay o sa kanilang mga bisyo.
So sa tingin po ba natin ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon yung kaya nga napakahalaga nitong ating pag-aaralan ngayon. Ang title natin, True Faith, Not Works. So ang sabi doon sa huling talata nung verse 33, sabi doon, ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mabibigo. Pakaganda niyan mga kapatid. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mabibigo. Alam naman po natin kung sino ang batong tinutukoy dito. So, alam natin na si Jesus ang batong buhay. Diba merong awitin yan? Si Jesus ang batong buhay, patibay nating sandigan. Ang nananalig sa kanya'y hindi mabibigo ngayon at kailanman. Alam niyo, sabi doon sa 1 Peter 2 verse 4, come to the Lord, the living stone, rejected by people as worthless, but chosen by God as valuable. So, sabi diyan, lumapit tayo sa Panginoon, sa buhay, sa batong buhay, na itinuring ng mga tao na walang halaga. At minsan, ito ay kinatitisuran. So, ngayon dito po mga kapatid, sa ating pag-aaral, tinitiyak ng ating Panginoon, tinitiyak ng Biblia na mayroong kaligtasan sa Panginoon sapagkat kinalulugdan niya ang mga taong nananalig sa Kanya. Alam niyo, sabi dito sa Romans 10:11, the Scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed. So sa Romans 10 verse 11, the Scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed. Hindi daw mapapahiya ang mga nananalig sa Kanya. Kaya sabi sa verse 13 itong Romans 9, ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang sabi po diyan, ang mga hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi doon sa ating title, True Faith, Not Works. So ang mabuting gawa, tandaan po natin mga kapatid, ay bunga lamang ng ating pananampalataya. So ang mabuting gawa ay bunga lamang ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At alam naman po natin na kapag ang tao o ang mga tao ay mayroong pananampalataya sa Panginoon, sila ay kinalulugdan ng Diyos. Sabi po sa Hebreo 11:6 o Hebrews 11 verse 6, sabi po dito, no one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek Him. Those who seek Him. So, hindi raw kalulugdan ng Diyos ang mga taong walang pananalig sa Kanya. Subalit ang merong mga pananalig o pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay Kanyang inalulugdan. Napakaliwanag po mga kapatid, hindi sa gawa, kundi sa ating pananampalataya. So ipinapakita sa talatang ito na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ito ay para sa lahat. Napakaganda pong pakinggan. Sabi diyan, pinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos, ating Panginoong ito, ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ito ay para sa lahat, sa mga taong tumanggap at sa mga taong nananalig at naniniwala sa ating Panginoon. Dito nga po sa Romans 1 verse 16, nakalagay po dito, Romans 1 verse 16, I have complete confidence in the gospel. I have complete confidence in the gospel
It is God's power to save all who believe. It is God's power to save all who believe. First, the Jews and also the Gentiles. Kaya kung tayo po ating babalikan yung pagtuturo ni Israel, mga okay? So, nagkaroon ng magandang bunga, bagaman merong rejection ang mga Hudyo sa ating Panginoong Jesucristo, ang isang pinakamagandang naganap na extend po yung salvation sa mga Gentiles. So, di ba pag sinabing Hudyo, ito ay mga lahi ni Kristo. At pag sinabi namang Hintil, hindi ito lahi ni Kristo. At tayo po ay kabilang sa mga Hintil na hindi tayo lahi ni Kristo. Ngunit dahil sa pag-reject, pag-ignore ng mga Israelites sa ating Panginoong Kristo, mas minabuti ng Panginoon na umabot po sa atin ang salvation. Di po ba kayo natutuwa? Imagine, di ba pagka halimbawa naranasan niyo pa na tumali sa mga selection, bawa magba-varsity ka, tapos marami kayong sumali. Di ba pagka hindi ka nakasama doon, yung isa ko nga pong anak, si Brother Noah, paalam sa akin. Sabi niya, Daddy, sasali ako sa tryout. Na meron kaming tryout, inaya ako ng aking kaibigan. So ginawa ko naman, sinamahan ko siya. Kaya lang, pagdating ko doon, mga kasali pala sa tryout, yung iba malalaki pa sa akin. Kaya noong pumili na, siguro ang mga dumating na player, mga nasa 40 yung mga player na dumating. Nung tiningnan ko, yung aking anak, halos siya yung pinakamaliit. Sabi ko, paano kaya makukuha yung anak ko? So, nung nagpilian na, hindi po nakasama yung aking anak. Sabi ko na lang doon sa aking anak, iinom ka ng cherry pear para tumangkad ka. Para sa susunod, makakasali ka. Parang pang pang comfort lang. Pero kung ako rin talaga yung pipili, parang hindi ko rin makuha yung aking anak dahil nga medyo hindi sa katangkaran. Kaya ang nangyari, merong nakapag-advise sa kanyang brother, uminom ka ng cherry pear kasi yung anak ko, ganyan din yung height. Pero nung pagdating ng 11-12, uminom ng cherry pear. Tumangkad. Tapos gayon, naging varsity yung anak niya. Kaya nagpabili ngayon yung aking anak ng cherry pear. O di ngayon, nagche-cherry pear. Nandun yung kanyang kagustuhan na makasali rin siya sa basketball. Diba pagka hindi ka nakasali, ka, parang walang bakit gano'n? So dito, imagine yung salvation dapat sa mga Hudyo lang, pero minabuti ng Panginoon na kahit Hudyo, kahit Hintil, makasama sa ililigtas ng Panginoon. Pero napakahalaga ng pananampalataya. Alam nyo, sabi sa Romans 17, so then, faith comes from hearing the message. And the message comes through preaching. Kaya tayo, thank you. Bakit nagbuo tayo ng pananampalataya? Dahil may nangarap. Pinahayag natin ang ng ating. Nakilala natin. Papalad nga tayo. Hindi naman natin nakita personally ating Panginoong. Narinig lang po natin, nabasa lang natin sa pero nagkaroon tayo ng pananampalataya. Kaya napakahalaga na i-preach ang Word of God. Kasi dito raw sa pag-preach ng Word of God at napakinggan ng tao, doon nabubuo ang pananampalataya. At lagi nating tatandaan, faith ay hindi lamang bubuo yan sa isang pakikinig lamang ng kanyang mga salita, kundi palagi ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Faith comes from hearing and hearing and hearing from the Word of God. Meron dito sa James 2:26. Alam naman natin na ang faith, nagpuproduce yan ng good. Faith produces good works. Sabi sa James 2:26, so then, as the body without spirit is dead, so also faith without action is dead.
So ibig sabihin, yung ating pananampalataya, kailangan merong kalakip na gawa. Sapagkat ang pananampalataya raw na walang kasamang gawa, ito ay patay. Pa natin na meron tayong faith. Kaya napakahalaga, sabi ko nga kanina, ang bunga ng pananampalataya ay ang mabubuting gawa. Kaya Abraham, dahil sa kanyang pananampalataya, ginawa niya. Diba ang hirap i-offer na tapos ikaw yung papatay. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, pero ano po ginawa ng Panginoon? Na-honor yung kanyang, nalugod sa kanya ang Panginoon. Kahit buhay, tataya niya, alang-alang sa pananampalataya niya, ating Panginoon. Sa verse 31 nitong Romans 9 po yung nakalagay. While God's people, po yung mga Israelites, who were seeking a law that would put them right with God, did not find it. Why daw? Bakit? Sa verse 32, because they did not depend on faith. Because they did not depend on faith, but on what they did. O nakabase sila kung sa kanilang mga ginawa o sa kanilang mga ginagawa, hindi po sa pananampalataya. Na focus sa good works. Nakalimutan yung source. Bakit? Nakagagawa ng mabuti. Masaklapan ito, they stumbled over the stumbling stone. Ginawa pang katitisuran si Jesus. Kaya doon sa Isaiah 64 verse 6a, Isaiah 64, 6a, ito po yung nakalagay, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Kaya yung atin daw mabubuting gawa sa harapan ng Diyos, sirags. Kaya wala tayong pagmamahal. Kaya kung tayo man ay nakagawa ng mabuti, thank you, Lord. Ano ba yung nagawa mong mabuti? Kaya nga merong alala sa atin sa Galatia sa tayo sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng panahon, tayo mag-aani kung tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kaya alahin natin, bawat pagkakataon na tayo makagawa ng mabuti, lalong-lalo na sa kapatid, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa... So, ano ba yung ating nagawa ng mabuti? Pero hindi natin pwedeng ipagmalaki. Hayaan natin na ating mga gagawang kabutihan ang makakita ang ating. Kapag nakita yan ng Panginoon, merong reward at hindi reward, kundi tayo ay kalulugdan ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, yan ay bunga ng ating pananampalataya. Buksan natin sa 2:8 and 9 ng ating mga Bible. Nakalagay po dito, for it is by God's grace that you have been saved through faith. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts. Take note, it is not the result of your own efforts, but God's gift. Wala ito regalo sa atin ng Panginoon ng kaligtasan. So that no one can boast about it. So, walang pwedeng pagmalaki. Kaya kung meron daw tayong gustong ipagmalaki, pagmamalaki natin yung ginawa ng Diyos natin. Hindi yung ginawa natin para sa Diyos. Amen? So, ipagmalaki natin ng ating Panginoon dahil sa ating pananalig sa Kanya. Buksan po natin sa Galatia 3:24 hanggang Galatia 3:24 hanggang 26. Kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ulitin ko mga kapatid, kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Verse 25,
Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Kaya sabi sa Romans 8:1, there is no condemnation now for those who live in union with Christ. Ano yung Lord God's grace extend to the Gentiles who did not seek righteousness, while the Israelites pursued the law, stumbled over Christ. Naalala nyo doon sa Luke 23, 39-43, hindi na natin babasahin yan. Pero kung atin pong babalikan po yung Luke 23, 39-43, yung nakapako si Jesus, na meron siyang tamang nakapakong dalawa, isa sa kaliwa, kanan. Sabi nung nasa kaliwa, kung talagang Diyos ka, ba't hindi mo iligtas mo? Tama mo na kami. Yung isa naman, na nasa kanan, sabi doon, huwag niyo po kaming kalilimutan pag naghahari na. Imagine na ito namang dalawang ito, wala namang ginawang mabuti. Sila po ay mga kriminal, kaya nga po nakapako sa krus. Pero ang sabi nung isa, huwag niyo po akong kalilimutan pag naghahari na. Jesus, yun din, kasama kita sa kaharian. Imagine, no? Immediately, yung salvation natanggap. Bakit? Nanalig sa ating Panginoon. Kaya sa John 14, the truth, the life. No one goes to the other. Yung the way, yung the truth, yung the life. Tanging kaligtasan o daan para tayo ay maligtas ng iba kundi ating kaya ating kaya ngayong gabi ay yung ating pag-aaral ng una. Invite people to trust in Christ. Invite people trust in Christ or encourage people to trust in Christ. Verse 11. Pangalawa, encourage believers to live out of their faith. Encourage believers to live out of their faith. Sabi sa Hebrews 7:6, lamang ang Diyos sa mga taong Kanya. At muli mga kapatid, pray for open hearts, minds, the truth of the God. Pray, open hearts and minds to the truth. Sabi sa 32, tao, ipo sa pamumuwa. Itan, nalig sa Panginoon. Faith with action. Our conclusions, verse 9. To confess that Jesus is and believe that God raised him from death. You will. Jesus. God bless us. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.